kabila ng delikadong sitwasyon, walang takot na nagpaabot ng tulong ang ilang organisasyon sa mga sundalong lumalaban para sa bayan at gayon din sa mga kababayan nating biktima ng kaguluhan sa Marawi City. May ulat si Jervis Manahan. Magkakahalong putok at pagsabog ang gumigising at nagpapatulog sa mga sundalong nasa Marawi City ngayon. Kapag tumingala sa langit, hindi bahaghari ang tanaw, kundi mga sasakyang panghimpapawid na pang-atake sa kalaban. Delikado man ang kanilang posisyon doon, may ilan pa ring organisasyon na naglakas ng loob na bumisita sa kanila para magpaabot ng tulong. Kahon-kahong mga pagkain at tubig ang dinala ng Go Negosyo kapatid sa Marawi sa kanila. Sapat para nasa 1,000 sundalong sumasabak sa gyera. Kung tutuusin, sapat naman ang supply ng mga sundalo, pero nakapagpapataas ng kanilang moral ang tulong mula sa kanilang mga kababayang Pilipino. Sa mga bayan naman sa labas ng Marawi, libo-libo pa rin ang evacuees. At sa mga bayan na walang covered court, ang iba napipilitan na lamang na makitira sa bahay ng mga taong hindi nila kakilala. Nagpaabot din sa kanila ng tulong ang Go Negosyo, mga simpleng handog, pero sapat para makapagbigay ng ngiti sa mga mukhang balot ng takot. In this area, the biggest hurdle is this is very near Marawi. So there's seldom people in the private sector who come up here. So yung tulong medyo mahirap kasi takot yung taong umakyat. Hindi ito ang unang beses na nabalot sa tensyon ang Marawi. Ayon kay Miguelito Valdez, isang kilalang Maranao elder, taong 1972 nang umatake ang ilang armadong lalaki sa ilang establishmento sa Marawi. Pero bukod doon, payapa at makulay daw ang kultura nila. Lalo na't isa ito sa mga sentro ng sibilisasyon sa Mindanao. Yung Sultan is, we submit ourselves to the Sultan. Kung sino ba. Hindi mo na kailangan dalhin sa korte yung isang problema. Kasi dito sa Sultan namin, it's a makeable settlement. Ayos lahat. Kwento din niya,